Una po munang gusto po naming malaman, sir, anong klasing laptop po itong ipapamigay at magkano po ang presyo ng bawat laptop? So, iba-iba po ang mga specs na what you call this. Baka iba yung specs nilagay sa mga rehiyon dahil ibigay po namin dahil sa galing sa central office ay yung minimum specs. So, dapat hindi sila bumaba sa ganitong klaseng specs at hindi rin bumaba sa quantity ng mga papabili ng mga laptop. So, most of these are over i5 or AMD yung version niya. Dalawa naman kasi yung processor niyan eh. So as long as they're over this type of spec, pwede sila bumili na yan. Same din in terms of memory, in terms of disk space, may mga minimum specs po na binigay po namin. Okay, so nagbigay po kayo ng budget sa bawat dito sa 16 regions or sa mga pampublikong eskwelahan at nagbigay din po kayo ng specific na or specifications ng laptop na dapat po nilang bilhin at bawal pong bumaba doon. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, sir? Tama po ba? Tama ka po, ma'am. Dito po sa first 16 regions na bibigyan po ng budget para nga po sa pag-procure, pagbili nitong laptop na ito, paano po natin pinili yung mga lugar na unang tatanggap nito po mga laptop at smart TV na ito? Sige po, ma'am. So, unang-una, yung formula ng pagbigay ng laptop ay depende po sa kadami ng mga school districts sa bawat rehiyon at pangangailangan na sa mga pangangailangan na idineklara ng mga rehiyon na ito. So kung sabihin natin nakatanggap na sila dati sa DCP package, yung DepEd Computerization Program in the last 5 years, madi-disqualify na yung school. May wala silang place-to-place the equipment, hindi sila magiging qualified rin. So there are many factors by which a school becomes selected, and the number of laptops or smart TVs that are given are dependent on the number of districts found within the region. Yun po yung natin, yung parang algorithm to determine ilan yung bibigay. Dali muna, please lang, makisingit lang ako. Sir, ano ang procurement nito? Anong sistema na inyong pinatupad? Saan muna hinugot yung pera na 1.8? At ang procurement nito per DepEd Regional Office, kanya-kanya sila? Okay po. So, unang-una po, yung procurement na ito ay galing sa pondo ng 2025 GAA. The way we procured was early procurement activity. Ibig sabihin po nito na maski wala pang budget, hindi pa namin nakuha yung budget galing sa DepEd, umaandar na po yung procurement process. Everything short of award, nagawa na. So, ginawa po namin to nung December. At nung natanggap na namin yung budget, ngayon nga, 2-point-something billion, hindi na po kami procure. Ginawa na po namin nung December at award na lang po. So itong ginawa ng mga region natin, mga 16 regions did their own procurement process based on the guidelines that we gave them from Central Office. So it follows na bawat region may kanya-kanyang supplier, bawat region may kanya-kanyang specs? Yes po. Yes po. Pero may minimum po kami na binigay sa kanila na hindi pwede sila bumaba sa specs na ito. What's the logic behind it? First of all, there was the attempt. This is the first time, I think, Manong said that we've tried to decentralize procurement to see if we can speed up the process and to give more responsibility as well and accountability to the region, since this is where the devices are going to be sent away po. Attorney, sabi niyo po, ang logic nito is para mas mabilis yung procurement, matanggap agad ng mga teachers at mga estudyante natin at para mas may accountability dun sa mga bawat DepEd region sa pinagbigyan po natin ng budget. Pero hindi po ba natin nakikita na dahil marami-rami po yung regions sa binigyan natin ng budget, baka po mas hindi naman natin iniisip na dun agad papunta, baka mas malaki rin ang chance for corruption kung sakali man sa ganitong klase po ng procurement process? Hindi po ba mahihirapan ng... sige pa, sir. Well, so far po, ma'am, DJ Chacha, we've gone through the process nga. It took place just 2 months ago on December. And marami man po ang mga nag-comply na region. We have not seen any report or any anomalies so far. And it's actually very promising by the fact na wala pa ngang budget, nakaprocure na po sila at above specs yung mga
binili ng mga gadgets. So we are hopeful because ngayon we are now in the execution part of the procurement process at yung mangyayari dito, magde-deliver na po yung mga suppliers sa mga intended locations. Now, we hope that to see that maybe May or June because marami kasi mga gadgets po. So mga suppliers naghahanap na sila ng sources to actually deliver these units po.